Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Hi, this is Miko from Dubai, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and notification bell to get notified pag may bagong upload. Coming up on today's episode, sasagutin natin ang tanong. Feeling mo ba, suportado ka ng magulang mo 100% nung lumalaki ka? Lumalaki ka? Kung lumaki. Paano? Hindi siya applicable sa akin. Hindi applicable sa akin. Sa akin, applicable sa akin. Sa akin din. At saka itatanong din natin kung ang magulang mo ba ay parang si Sex Bomb Easy. Easy ba o Easy? Hindi ko alam. Ano ba pangalan? Easy. Oo yata, Sex Bomb Easy. Easy yata yung yung lubricant. Easy. Yan ang mga pag-uusapan natin. Kasama rin ang isa pang magulang, si Neri Miranda. Yung asawa ni Chito. Oh. Ito ba yung budget? Yes, 1,000 pesos for a week. For a full week na menu planning. So pag-uusapan natin mamaya. Dahil nga golden age na ng Philippines. O okay, pag-uusapan natin yan. Plus, i-reveal natin kung anong uri na magulang ang bawat isa sa atin sa episode na ito. So abangan nyo yan. But before yan, welcome muna sa mga ka-okras all over the world. Hello, madlang people, mabuhay. Wow. This is episode 144 of Siligang sa Gabi, the podcast. Welcome. Siyempre kasama ko ang dalawa nating kasama dito sa podcast, si Isha at si Mike. Hello. At ako po si Jen. Nakalimutan ko sabihin yung pangalan ko. Ako po si Jen. No. Nung lumalaki kayo bilang mga kids, di ba syempre pinaghahanapan tayo ng mga ng mga hobbies ng mga magulang natin. Like kunyari pinapupunta ba kayo sa mga Milo camp, yung mga ganun, Milo school, ano ba tawag doon? Milo clinic. Nag-champion si Bongbong sa Milo. Congrats po. In fairness. Isa yun sa mga nasa website na achievements niya. Di ba? Oo, in fairness kay Bongbong. Congrats po, President. Ang galing-galing niyo po. Milo. So, yun nga. Nag-aral ba kayo ng something nung bata pa kayo? Ako, feeling ko frustrated sila sa magkaroon ng may musician sa aming magkakapatid. Kasi lahat ito ng instrument binili sa akin, pero walang akong... Ito yung yung mga summer activities na in-enroll. Oo, mga Milo clinic, yung mga ganyan, yung mag-swimming ka, or So, ikaw, music ang gusto sa'yo ng parents mo dapat. Pero ikaw, as a person, ano yung tinuloy mo? Like, kung hindi natuloy yung music, ano yung ginawa mo nung bata ka? Nung na-realize nila na wala akong talent sa pagpiano at gitara. Actually, si Joshua yung natuto. In the end, si Joshua yung natuto sa kanya napunta. Inaano nila ako, nagsa-summer class ako. Aral-aral? Oo. Academic. Para hindi mawala yung to maintain the knowledge. To maintain the knowledge. Hindi siya serious na parang super common Galingan levels. Mo, yung ganon. lang. Oo, hindi. Parang lang siguro. Parang puro siya, yung connect this, connect that. Oo, parang or yung papalipas lang ng oras sa summer. Feeling ko ganun. Pero ikaw, wala kang gustong i-pursue nung bata ka? Like, wala kang, gusto ko pong i-try ito lang ganun? Wala. Wala. Okay. Boring ko so, ba? happy ka. Hindi, ibig sabihin lang, happy ka dun sa ng mga parents mo. Ako dati, dito sa amin, ang gusto ko talaga kasi try equestrian. Kaso, Mikey kumako. I can live, I can love. Ano kaya sasakyan ni Mike nun? Donkey or yung Grabe. Alpaca. Di mo kaya. Mahala. Di ba nang dudurayon yung alpaca? Oo, daw. Dudurayon. Di ba nakakita ka na ng alpaca? Maabot mo yun. Grabe siya. Oo, ang cute nila. Liit lang.
Tapos, equestrian. Kaso walang ang dumadaan sa amin, yung kalabaw na naghahatak ng mga native papaninda. Oo. May mga sungka. Doon gano'n. Oo. Pantakip ng ulam. Gano'n. Di ba may parang kubo pa na... Yes. Oo, na hinahatak. Di ba ang very Pinoy, no? Totoo. Saan kaya pala yung mga ganun? Nakakaawa lang kasi yung kalabaw. Nakakaawa lang siya kasi di ba minsan tanghaling tapat sila yung tapos mainit, mabigat. Tas, as in, tatanawin mo talaga, lalabas ka ng bahay para lang makita mo dumaan siya. Hindi ka naman bibili. Pero totoo yan. Iconic. Nakikita pa kaya ng mga ngayon yan, ng mga students? Paano makikita ng mga student? Laging nakatungo sa cellphone. Hindi nila makikita. Ay, totoo. Oo nga. Diba? Naku, ang lungkot. Wala nang ang decor yung classrooms nila. Wala pa silang nakita. Wala pang kalabaw. Naku, ang lungkot. Ay, naku. Baka naman kung pwedeng magpalagay ng kalabaw para may sa confidential fund babawasin. Baka naman. Oo, baka naman. Baka naman pwede yun. Yun, pwede mo pondohan yun, kalabaw. Naku, baka sabihin tayo, nye. Makagumano na naman yan. Naku, Diyos ko. Ang pinaka-mature na vice president na elect in the history. Hindi mo kaya. Anyway, so ikaw, walang equestrian. Walang equestrian. Pero na-try ko naman during one summer na mag-enroll sa taekwondo class. Nag-taekwondo ako. One year lang? Or natuloy-tuloy mo siya like hanggang maka-black belt ka? Di ba may mga ganun yan? Parang, hindi ko alam kung 2 summers o 2 classes yung na-attend ko. Grabe 2 classes ha? Sa 2 araw. Parang wala ka pa ata isang weekend lang. Sa 2 classes. Nag-uniform lang siya. Parang inabutan lang ng belt. Dalawang levels. Parang gano'n. Dalawang beses ako ng clinic ng taekwondo. So mataas ka sumipa. Di ba ganun yung mga taekwondo? Oo. Alam mo dati as in warak talaga. Warak talaga. Ang alin. Ang alin. Paki-clarify. Babanatin talaga nila yung legs mo hanggang sa makasplit ka. Okay. So marunong ka mag-split noon. Hindi naman super. Pero yung parang may dayang split. Warak talaga. As in, hatakin talaga yung legs mo para maka-ano ka. Oo, kasi flexibility. Nakaka-ikot 360 yung legs mo. Pag sumipa ka, totoo. May sikat na taekwondo athlete, no? Si Japoy Lizardo. Taga Milo rin yan. Hindi, pero ito Mike, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong i-try noon? Kasi yan parang, gusto mo ba yung taekwondo talaga? Or in-enroll ka lang nila? In-enroll lang ako dahil dun sa friend ko. Parang, wala, kasi nga summer noon, wala din activity. Sabi ko, mag-taekwondo tayo. Yun, pinayagan naman ako in fairness na kapag enroll ako ng taekwondo. Biktima ako ng mga magulang na kung ano-ano na lang ang ipapagawa. Bunso ka pa man din. Oo, bunso ako. Pinag-aral ako ng ballroom. Hindi mo kaya. Ay, wow! Kasama yung pinsan ko. Ang may original talagang plano nun, yung pinsan kong babae. Tapos, syempre yung tita ko, in-enroll yung pinsan kong babae. Tapos parang sinabi sa nanay ko, tsaka sa tatay ko, para daw mag-partner kami ng pinsan ko. Kasi mapanahon na yun, close naman kami ng pinsan ko. As in, nag-overnight sa kanila, nag-overnight siya sa amin, ganyan. Tapos sige, mag-ballroom tayo tuwing Saturday. Para may child ballroom lessons on Saturday, ganyan. Tapos parang na-enjoy ko naman siya. In fairness. Pero alam ko lang na hindi ako talaga kasi dancer. Hindi naman ako dancer to begin with. Tsaka simple mga cha-cha-cha lang naman yung dati. Hindi naman yung complicated na parang dance sport. Hindi naman siya ganun level. So parang matandang sayo lang siya. Tapos ang ginagawa ko pa nun, tuwing pagkatas ng class ko, ituturo ko dun sa mga ate ko kung ano yung natutunan kong sayo. Wow! Hindi mo kaya. DI agad Pag-uwi, DI agad. Kung tinuloy ko yun, ang yaman ko na siguro today. Oo. Hoy, alam mo, oo. Tapos lagi ako nasa Kuyas. Lagi ako nasa Kuyas QC. Piling ko ganun. Kasama yung mga momshi, nagdi-DI ako sa or every night, nasa birthday yan ka ng mga seniors. 60th birthday, mga ganyan. Yes. Diba? Malalaki pension nito. Sayang. Dami sana sugar mommy. Wow. Pero yun, yung isa. Pero yung gusto ko talaga, nung mga panahon na yun, nagka-choir ako, kumakanta talaga ako dati. Dati lang yung pasabot na yun, hindi ko na kaya. Supportive naman
naman sila. Kasi lagi sila nandyan, nanonood sila ng mga kanta-kanta namin. At yung choir namin nun, ang level namin nun, yung nagko-compete talaga kami sa local scene at saka sa nationals. Ganun level. Kaya relate kami sa Glee noon. Oo, parang gano'n. Nagko-compete kami sa Manila, ganyan. Nagko-compete kami sa South Supermarket tuwing Pasko. Ganun level yung ano namin. Tapos nangangaroling kami. Nangangaroling kami. Nakasakay kami sa jeep. Tapos mangangaroling kami sa mga teacher, ganyan. Tapos bibigyan nila kami ng food tsaka ng pera, ganyan. Supportive sila until maghihingi ka na ng pera pang costume. Kasi doon yung mahirap na part sa mga magulang ko nun. Na parang, ano na naman yung hinihingi mo? Siyempre, pag choir, di ba kailangan pare-pareho. Hindi pwede yung pucho-pucho lang. So, ang ginagawa nila, nagpapatahi pa, tsaka yung susukatan talaga kami isa-isa, tapos papatahian kami ng damit. Magbabayad ka na lang. Magbabayad ka. Yun nga, pag ganun nga ang mga usapan, nakakalimutan ng mga parents ko ang suporta. Parang nakakalimutan nila na dapat supportive sila sa gusto ko. Biglang nagugas ng plato. Totoo. Pero ano naman, pagpapahirap lang sila ng konti. Pero sa end of the day naman, ibibigay pa rin nila. Kasi yung nakakasali pa rin ako eh. Oo, nakakasali pa rin ako. Tapos tuntuwa naman sila pag nag-champion kami, ganyan, or pag nananalo kami, ganyan. In fairness naman sa ganon. Pero ngayon na mas matatanda na kayo, meron ba kayong gustong i-pursue na feeling nyo 100% sinuportahan kayo ng parents nyo? Or meron ba kayong experience talagang inobjectan nila na hindi mo pwedeng gawin yan, ganyan? Ako kasi wala. Feeling ko lahat ng, it's either alam nila lahat ng ginagawa ko na parang go lang or hindi nila alam yung ginagawa ko. Kaya parang carry lang din kasi hindi naman nila alam. Correct. Oo. Parang ganun. Same din ako. Parang di naman sila yung tipong magulang na hindi pwede yan, ganun. Parang game naman sila sa lahat. Ikaw, Mike, meron ka bang parang journey sa buhay mo na parang, ay, ayaw nila yan. Ganun. Siguro yung mga co-curricular, ayaw talaga nila yun. Ay, mga extra time sa school na hindi naman academics. Pero ako kasi, ako di ba? Mga-curricular ako. Kunyari, yung pagbo-boy scout, yung scout, ganyan. Pero tama ka din na Jed, kapag kunyari, yung sasali na sa jamboree and all, ayaw na ko payagan. Kasi yun yung aalis ka, overnight, mga ganyan-ganyan. Siyempre, as a parent, siguro takot din sila na baka may mangyari sa akin, ganyan-ganyan. True. Kasi ako lang doon, pupunta sa Tanay, sa pupunta ibang lugar. Pero yung mga malalapit lang within dito sa San Mateo, naka-attend naman ako nun. Kasi mga student council, na-push ko naman din. Yun, basta kahit may kahit ayaw nila, pinupush mo. Si Papa ayaw talaga. As in, aanohan ako, naglilitanyahan sa bahay na, pang MMK na, salay-salay ka na naman, ganyan, wala namang pakinabangin sa'yo, ganyan-ganyan. Ay, sinasabing ganun? Ganun. Ay, ang sakit. Ang sakit nun Oo. Di ba sakit nun? Lalo na pag gustong-gusto mo siya, pag gustong-gusto mo yung gagawin mo. Diba? Tsaka parang, hindi ka ba masaya na parang student council ako? Parang, Totoo. Diba Hindi ba nakakadagdag sa yun? Oo, sa parang pagka-proud. Kasi nga, yan, hot topic yan sa internet lately. Yung mga, parental support. Kasi nga, meron tayong isang, sex bomb. May isang sex bomb IZ. Get. Oh, yes. Birthday na ni IZ. Wow. Si sex bomb IZ ay nasa laman ng balita lately. Tsaka yung anak niya. Kasi yung anak niya pala ay drag queen. Galing, no? Oo, hindi ko rin alam yun. Although ngayon ko lang din naman na-meet yung magnanay. Si sex bomb dati nakikita natin. Na-meet mo sila? Oo, na-meet kasi. Nakakainis. Ganon. Nagka-face to face pala. Parang ngayon ko lang sila nakita na sila pala yung magnanay. Nakita mo sila? Sa internet ko sila nakita. Tapos parang doon ko nakita na may ganun palang story na ano ba yun? Parang naglabas ng Facebook post, open letter yung anak. Kasi nga parang hindi siya tanggap. Parang yung nanay yata yung unang nag-post ng open letter. Una ba yung nanay? Tapos parang may Bible quote pa siya. Oo, basta nag-post silang dalawa. Nag-post silang dalawa. Tapos parang yung isa, parang sinasabi na hindi kita pwedeng pabayaan gawin yung mga bagay na makaka-harm sa'yo as a mommy. Di ba? Parang ganun. Yun naman, totoo naman yun. Pero sa context na to,
Hindi din sure. Ano ba makaka-harm sa pagdadrag niya? Like, hindi ko rin alam kung, di ba? Parang wala namang in general, danger. Na being part of the LGBTQ. Oo, that's true rin naman. Oo. Kasi di ba lagi natin naririnig yan na parang pinoprotektahan ka ng parents mo kasi nga alam nila na yung pagiging part ng LGBTQ may consequences sa society. Lalo na sa Pilipinas. Kasi di ba parang yun nga, either magiging subject ka to ridicule. Noon na, hindi naman ngayon. Kasi ngayon parang mas okay na eh. Pero meron pa rin kasing mga sexist na kaya nga, wala yung Soji Bill. Walang mapoprotektahan lahat, di ba? Parang ganun. So yun nga, ang balita, sila ay nag-open letteran sa social media. Pero ang naka-off lang dun sa mga tao, parang sinasabi may pagka-homophobe yung nung parent kasi kasi nga tama yung sabi na may mga Bible verse na parang may mga mentions of God and Jesus, ganyan, may mga ganun kasi na hindi rin naman natin alam kung saan nanggagaling tong si Madam Sex Bomb, diba? Kung ano ba ang kanyang paniniwala. Pero syempre sa mata ng netizens parang di ba anak mo yan? So parang dapat kahit anong mangyari, kahit anong preferences suportahan. Oo. Kung hanggat wala naman siyang ginagawang mali. Diba? Like for example, wala naman siyang ginagawang mali sa pagdadrag niya kunwari. Like wala naman siyang naapahang tao or wala naman siyang inaalipusta. Parang dapat go lang. Diba? Parang ganun. So, hindi yun yung case kay Sex Bomb IZ. Kayo, kung kayo ay magkakaanak tapos maging eventually naging drag queen siya or naging iba ang kanyang sexual preference, naging part siya ng LGBTQ. Ano ang mafe-feel nyo? Like, ano ang mararamdaman nyo? My God, ako magpo-full support ako sa kanya regardless kung anong preference. Well, shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Hey there, Kat Edigal here, dropping in to invite you to come listen to another podcast of mine called It's Just Like That After 30. Whether you're a Sex and the City fan like me or not, I'm pretty sure you'll pick up a few valuable life and love insights on the podcast, where I break down and share my thoughts and feelings on And Just Like That, the running sequel of Sex and the City. Catch a new episode of It's Just Like That After 30 every Saturday on all streaming platforms. Yeah. Kahit humingi siya ng Mio. Ha! Charing. Mga tomboy na nakamiyo sila talaga. As in. Totoo ba yun? Ay, wait. Mio talaga ang motor nila. Gino-joke lang nila na pag tibo, lagi naka-scooter. Naka-Mio talaga my sila. God. So sila ang market ng Mio. Oo. Sila ang kaya pag memes about Mio, automatic shibuli yan. Actually, hindi sa nakikita lang nila din sa internet baka sabihin kasi na sin-stereotype natin yung mga nasa mga natin LGBTQ. Talaga, nakikita talaga yun sa mga meme accounts sa Facebook. Oo. Naka-Mio sila. Sige, kung gusto niyo ng Mio, sige, basta mag-helmet siya. Sport ko siya dyan. Tsaka knee pads. Hi, this is Miko from Dubai, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Okay, break muna tayo. Time for our Patreon shout-out! Hello to our certified ka-okras on Patreon. Hi, Jennifer. Hello, Manzo, one of our returning patrons. Hi, Shaula. Yes. Shaula o Shola. Hello. Mads. Shala. Hello. Franklin from the US of A. Adi. Zarina from Singapore. Gio from Kalamba. Isa and Enalyn. Aika from Singapore. And kay Chichi. Hello din kay Moy, Divine, Sam, Monica, Kima from San Francisco, Ozel Mark of Costa Rica, Vernice of Muntinlupa, Marcelo from the Philippines, Melay, Norley from USA, Jewel from Kuala Lumpur, and Maan from Manitoba, Canada! Let's go! Yes! Eto pa! Hello, kala Lester from Seattle, Washington, USA.
kay Apo Bangpo, kay Emma, kay Sheriel, kay Maui, kay Miko from Dubai, si Tita Cecil from USA, kay Belshane from Canada, si Sheila Marie from Rizal, Ferry Ninang Carlo from LA, Ate A from Lipa, at si Dave from Saskatchewan. Tama. Yay! Uy, maraming salamat Thank sa you, mga everyone. patrons na nagbigay na ng kanilang Yes. boses sa ating podcast. Yes, abangan nyo yan So sa today, next episode. si Miko ang episode na ito. At yung mga in-email natin, yung mga hiningan natin sa Patreon na hindi pa nila na-receive or hindi pa nila nabubuksan yung message, mag-send na po kayo ng inyong mga voices para magamit natin dito para kayo part na talaga ng episode. Yay! True. At sa mga team Spotify, i-open natin yan soon, ha? So kayo ay stand by. Yes. Mag-vocalize na. Mag-vocalize na. Mag-practice na kayo. Wow. Kasi lahat ng ka-okra ay magiging parte ng proyekto. Oh, I love it. Ako din. Gusto ko, Jed. Gusto ko. Puro boses na natin yun dito. Puro boses na natin dito. Gusto mo din. pa? Gusto ko ako. Gusto ko rin. Ako. Hi, I'm Isha from Quezon City. Wow. Dali. Speaking of other fans, alam mo, isa-shoutout ko lang din si Sushi Marie sa Twitter. Si Sushi Marie, lagi nag-recommend ng mga topics Oh my sa God, atin. hindi ako Oo, si Sushi Marie. Okay. Hi, Sushi Marie. Hi, Sushi Marie. Hi, Sushi Marie. Sino po Tapos ba may mga isa-shoutout ka. Yung nasa ospital. Ay, si Eli. Oo. Eli. Oo. Pagaling Get ka pa well rin. soon. Get well soon. Get Nasa well hospital pa soon, ba siya? Eli. Wala na. Na-discharge na siya. Ngayon naman, dadako tayo sa ating favorite. Ito ang i-shoutout sa gabi. Dito tayo sa episode 141 sa Excuse Me. Ito yung mga sumagot sa Q&A at saka sa poll. Tama? Unahin natin yung result ng poll. Nag-workout na ba yung beshi ko na yan today? In fairness, 67% ay hindi nakapag-workout. Isa ako doon. Ako din. Isa rin ako dyan. Oo, true. You are not alone. Part ako ng 67% today. Tama. Saan ka nakakita na ang sinuportahan is yung mga di nag-exercise? Majority tayo ang bumanggagiba. Charing. We are in solidarity. Uy, magbalik Basta na tayo. Hindi kami 31M ha. Basta hindi kami 31M. Basta 67 Correct. kami. 67%. 7%. Anong excuse mo madalas for not working out? Usually, yung mga sagot nila dito, antok, sabi ni Mara Baleda. Ganda. Tapos, sabi ni Sheil Valerde, may urgent daw bigla. Siguro bigla. Ay, ako narinig ko na yan. Naku, wag ako Sheil. Kanino ko ba narinig yun? Kanino ko narinig yun? Ayun din, similar din si Dins. Sabi niya may biglang tatawag na client. Pwede naman i-decline. Wow, charot lang. Hindi naman 3 oras yung client call mo. Tigilan mo ako, please. Oo. Tapos sabi ni Ran, pagod daw siya today. After years, hindi pa rin nakapag-workout. After a few years, hindi pa siya nakapag-workout. Legend has it, hindi pa rin siya naka-recover sa pagod niya. Correct. Si Janelle din, sabi niya, pagod ako kasi nag-work siya the whole day. So, ang dami nga pagod today. Salamat ulit sa lahat ng mga sumasagot sa Spotify at saka sa Thank you, Q&A guys. natin sa poll. At saka salamat sa Yes. lahat ng Patreons for being here. We love you so much. Thank you po. Ngayon, back Love to you, the guys. episode. Ikaw, Mike. Zaddy Mike. Sasali ako sa Zaddy. Drag Race Philippines. Ganyan. Anong gagawin mo? Sabi ko, i-sign up mo din ako. I-sign up mo din ako. Dalawa kami sasali. May drama yun mag-ama. Sumali sa drag Ang race. cute, Oh. di ba? Oo, first niya yun. Feeling ko okay. Siguro paano ba? There was a part of me na parang medyo sa side ni IC na parang when it comes to drag kasi syempre hindi naman yan daytime, mas madalas nighttime yan. And normally kasi sa setup ng mga drag race, yung venues niya is it involves alcohol, diba? Yung mga ganyan. Party. So, as someone na hindi ganun ka-familiar sa mga bars, hindi yung party goer talaga, siguro medyo mag-worry ako na wait lang kung gagawin mo yan, kung every night kang or every other night kang pupunta sa ganyan and then exposed ka sa different kinds of people. Ako nga takot nga ako pumunta sa mga ganun kasi may
may konting fear ako na hindi ko kilala yung mga nandun at hindi naman tayo secured kung ano pa yung ibang ginagawa nila dun sa magpakaano tayo True, in reality. Magpakatotoo, magpaka-candid. Oo, hindi natin alam kung anong mga... Tsaka may point yun na parang pag nandun ka sa mga ganun lugar, syempre open ang alcohol, alas lahat under the influence of alcohol. Yes. Diba? Parang ganun. Siguro mag-worry ako dun sa part na yun. Pero yung pursuing the craft itself, kasi makikita mo naman, they perform, daytime na. Performers. Sa mga Butterboy, di ba? Yung mga ganun. Daytime drag. Ang galing nga Tsaka sa Tipsy Pig. Di ba sa Tipsy Pig Timog daw? Laging merong ganun sa morning. Yes. Parang may brunch show, parang ganyan. At saka yung opportunity to be an artist, to be a performer, diba? It opens up opportunities. Kaya go ako dyan sa mga... Pero feeling nyo, sa anong aspeto pa ng life niya kayo mag-i-impluensya? Like, kunwari, religion. Are you gonna encourage him or force him or her to become Christians? Or hahayaan niyo ba siyang pumili ng sarili niyang religion? Ako okay lang. As long as, yun nga, may valid reason. Hindi yung dahil feel lang niya magpalit ng religion or eto yung gusto niyang religion. Ganun. Basta may valid reason lang. Ako, he or she pwedeng hindi siya maging religious as long as may takot siya sa Diyos. Wala lang. Basta yun lang. Kahit di siya araw-araw kahit hindi siya every Sunday magsimba, yung mga ganun. Oo, as long as alam niya yung tama at mali, black and white, as simple as that, okay lang. Basta mabuti siyang tao, ganyan. Okay na ako dun. Ako din same. As long as yung religion niya ay naniniwala sa yung parang naniniwala sa paniniwala na dapat hindi ka nananakit ng iba. Ikaw din, Mike, ganun. Basta wag yung kay Kibuloy. Medyo yun eh. Totoo. Choose wisely sa religion mga beashi. How about sa mga relationships? Mangingialam ba kayo? Ako, yes. Mangingialam ka? Ako yung type ng parent na may ilakad kayo, dito na muna kayo sa bahay, dito kayo mag-stay, tapos titingnan ko muna kung paano sila. Tapos pag na okay siya, tsaka ko sila iaalaw. Ganun. Pero kung yung halimbawa, hindi ko pa kilala, baka mamaya parang si Kyle Echari nagtutulak ng drugs sa senior high. Hoy, ano ba? Yes, please watch Senior High every 9:30 po sa Kapamilya Channel. Character lang niya yun. Wag mong... Character niya yun, hindi siya yun mismo. Wag mo... Pero ako, basta gusto ko, kaibigan, parang kaibigan ko rin yung mga kaibigan nung magiging anak ko. Para lang alam ko... Totoo ba yan? Kung sinong tatawagan. Posible ba talaga mangyari yun? Friend mo yung nanay yung friend mo? Ang dad ko, kilala lahat ng mga kaibigan ko, college, high school. Pero hindi niya friend. Hindi niya friend. Kilala niya lang. Tapos kung friend, yun nagkikwento ba yung... Friend. Friend. Tito, grabe po yung... Parang one time di ako makontak. Si Nadine yung tinawagan ata ni dad noon. Tapos, ayun, nalaman niya nasaan ako, ganun. As long as parang alam niya sino yung circle. Nasa Jollibee. Sa Popeyes. Siguro hindi super mangingialam. I-guide ko lang siya. Na part yon yung same. Dapat kilalanin ko muna kung sino yon. And yung circle ng friends niya should know kung sino yung... Kasi baka minsan diba nasa outside ng circle nila. Totoo. So, kailangan makilala ko din yung... Tsaka gusto ko yung yung nagkukwento siya. Oo. Ito yung parang communication. Pero alam mo yung fear ko, kasi feeling ko lang like ako, na-experience ko rin, na parang paglabas ko kasi ng bahay, kahit gano'n ako protektado ng parents ko, yung mga nasa labas, ikaw kasi yung minsan nilalapitan ng mga, di ba, ng mga masasamang stuff. Tapos sometimes, hindi mo rin talaga, yung mako-curious ka talaga, di ba? So fear ko yun kung magiging parent ako in the future, na parang, no matter how protective I am, paglabas niya ng bahay na ito, hindi mo na kontrolado. Hindi mo na kontrolado lahat, di ba? So parang, doon talaga ako scared na parang, shit, baka mamaya saan siya pumupunta, ganyan. Naku, hindi ko kaya. Kaya parang si Doktora Jill. Doktora Jill. Oo, di ba? Alam ko nasaan na sila. Totoo. True. Chiyo! Bakit ka naglalaro ng arcade? Akala ko nasa eskwelahan ko. Charot. Judy. That's Judy. Ito last. Career.
papakailaman nyo ba ang career ng anak nyo? Like, ang career choices niya, yung course niya sa college, ganyan, pag pumipili siya, papakailaman nyo ba yan? As someone who will pay the tuition fee. Oo, totoo yan. May point. Totoo, may point. Okay, sige nga, naka-ace. Diba? Kung anong gusto niya. Basta kaya gagawa ng budget para sa'yo, anak. Wow. Pero alam mo, totoo din yan. Kasi sky's the limit. Halimbawa sabihin niya, gusto mag-Harvard, ganun. Okay lang sa'yo yun? I think if pinalaki ko siya ng maayos, alam niya kung ano lang ang limit naming pamilya. Hindi siya aabot sa gano'n pa. Hindi siya mapili. Kung pinalaki ko siya maayos. Hanggang Pilipinas ang kanya maging choice. Pero why not? Kung kayanin, go. Kahit alam mo ako, kung magiging scholar siya, go. As in, kung halimbawa, like kunwari, kasi hindi ko naman din alam kung gano'n tayo kayaman in the future, di ba? I'm hoping na sobrang yaman natin. Pero parang, halimbawa sabihin niya sa akin, gusto ko mag-Harvard. O sige, gawan mo ng paraan maging scholar ka. Pag naging scholar ka, game. Kung hindi, like kunwari ako yung gagastos, i-consider natin, ipapakita ko sa kanya na hindi natin kaya. Alam mo yun, yung parang, ako talaga, mag-uupo talaga kami na, ito yung budget ko sa pag-aaral mo. Obviously, hindi siya kaya. Pero kung gusto mo talaga yan, magagawa natin ng paraan through scholarship, go ako sa'yo. Supportahan kita. Parang may mga movie or may mga serye na ganyan. Oo, yung 10 million, layuan mo yung anak ko. Parang ako din. Pag ganun, kakagat ako sa 10 million, layuan yung anak ko. Oo, no. Diyos ko. Totoo. Hello. Kailan po ba yung last pwede magkita? Kailan po ang start? Ito po yung bank account ko. Pag di nakasya, yung Gcash ko po kaya kung sumalo. Hindi ka nakasya sa bank. Hindi, ganito. Hanggat ninyo po nahuhulog, ikikiss ko po yung anak nyo. Hanggat di pa kayo naguhulog yung pera. Like hostage taker na. Kada delay po, lalabas kami ng anak mo. Tita, ang tagal po. Kikiss ko na po siya sa lips. Tapos nag-picture pa. Diba ganun yung mga threat? Ganun yung pa-threat. Nag-picture pa na nakaganon. Oo. Ibibigay mo hindi. Kiss ko na siya. Naging kidnapper ka pa. Akala ka. Ang sakit. Ikaw, ako Mike. Feeling ko yung sinabi ni Ish na kung anong gusto niya, gagawa natin ng Are you tired of how divided society is? Do you believe in being open-minded as opposed to being closed-minded? Do you believe that we need to have empathy instead of intolerance when we talk to people that are different than us? Well, then, you're part of the hopeful majority. My name is Manu Meal, and every week I host a show called The Hopeful Majority with Manu Meal, where we talk about building a new movement, an aspirational idea of how we move forward, not within party and political labels, but as people. Totoo? Oo. Kasi feeling ko kasi ganun kami. Sa amin kasi magkakapatid, ako yung pinaka outrageous in dreams na parang... Ikaw ang big dreamer. Parang ganyan. Oo, ako big dreamer ng Rizal. Parang ganyan. May ganda kang. True. Kaya feeling ko na realize ko yun na, di ba, factor yun na parang magpipi ka na lang kasi para bibigyan na lang kita ng pera, intuition, at least ganyan. Inasam ko talaga na mag-UST or mag-FEU, which is FEU ako pumasok. Tignan mo, kinaya din ng tatay ko for 3 years. Ginawan din ng paraan, no? Ginawan din niya ng paraan talaga. Kahit madada siya, masasakit na manalita. Naitawid naman din talaga 3 taon. Yung 4th year lang talaga yung sinabi na parang wala, di na talaga kaya. Iba rin siguro kapag nandun na tayo sa moment na parang akala natin hindi natin kaya ngayon. Sinasabi natin, ang mahal pala magkaanak, ang mahal magpaaral. Yung opposite, na baka mamaya feeling natin, hindi, okay lang kung anong religion niya, okay lang na maging drag queen siya, pero baka pag nandun na tayo, iba yung dating. Oo, baka diba? iba. Kasi hindi natin experience pa eh. So feeling ko baka mamaya, as of this moment, yeah. As of this moment, game tayo. Pero pagdating kasi ng panahon kung kailan man mangyayari yun, iba na ulit yung context, iba na ulit yung panahon, di ba? So, iba na ulit yung experiences natin, iba na yung makikita natin sa balita, iba na yung, di ba? Yung parang ganun. Ang ganda ng kwento ng for the week. Again, kung hindi nyo na-try or hindi nyo napakinggan, kasama ng ibang topics na hindi nyo naman narinig dito sa episode, pumunta lang kayo sa patreon.com/siligang sa gabi.
the podcast. Ay, wala pa na the podcast. Siligang sa gabi lang. Patreon.com/siligang sa gabi. And subscribe. Siligang sa gabi, sa miso. Sa miso. Mike, ilabas mo na ano ang game ng mga ka-okra for the week. Ayan, dahil tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng papremyo sa ating mga ka-okra. Ang game natin for this week or ang category natin for this week ay magbigay ng mga Tagalog words na may word na mama. So, abangan ulit ang pag-post natin ng art card. Yes. Yun ang hudyat ng Go Signal natin. Tsaka congrats dun sa huling nanalo ng 150. Yes! Congratulations! Congrats! Ang dami nag-comment. Ang reminder lang natin ay give chance to others kasi sa sobrang dami ng comments, wala nang naisagot ng iba. Basta kapag tinag namin kayo na here we go everyone, ito na. Yun na yun. Mag-ano na kayo. Jumoin na kayo agad. Kasi tinatag natin sila at everyone. Ibig sabihin lahat nasa group na tatag. Makaka-join lang ang mga ka-okras na natin na nasa extra Sabaw na Facebook group. Mag-join na kayo. So yung mga nasa Instagram, punta kayo sa Facebook, meron dyan extra sabaw. Search nyo lang, extra sabaw Siligang sa Gabi. Tapos makikita nyo na doon. Sagot lang at kayo sagutin ng ang membership questions, ha? Kasi auto-decline ang hindi nakasagot. Yeah. Anyway, you've reached the end of episode 144. Thanks so much for listening, and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys! Bye! Bye!